Hello everyone. This is actually an unplanned video. Wala akong kaplano-planong gumawa ng video today para i-upload dito sa channel. I'm actually resting ngayon dahil treatment ko yesterday, and usually it's taking me 1 to 2 days para maka-recover. And kapag ganon, that means I'm absent sa trabaho, which I am thankful because they do understand. Ewan ko, this video is a raw video. I'm not going to do some edits, walang cut. Even yung listahan ng magga-guide sa akin kung anong mga topics or whatnot or sasabihin ko, wala akong ganon. Gusto ko lang maging kumbaga kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung nararamdaman ko, yon ang lalabas dito sa video na to. Pero ano nga ba ang dahilan ng paggawa ko ng topic na to? It's not about, or it's not for any clouds, it's not for views, not even for entertainment, because I don't find the issue of corruption entertaining at all. And kung tatanungin mo ako, ano ba ang connection nito sa mga topics mo about cancer, about health system? Malaki. Malaki. Ang corruption sa Pilipinas matagal ng issue. In fact, never naman yatang nawala. Nagpapalit lang ang muka, nagpapalit lang ang tawag, but still, nandyan at nandyan. Pero, etong lumabas recently na about flood control projects, ghost projects, kung gaano kalaki ang perang pinag-uusapan, this is something na hindi na pwedeng idaan sa katahimikan as someone who has a platform. Meron nga ako napanood si Mang O. Actually, I met him sa PGH nung nagpapagamot kami nung asawa niya. And I saw his video na sabi sa mga content creators, sa mga influencers, yung mga tinatawag influencers, now is the right time to speak about it. And whatever the niche of your platform is, kahit ano pa yan, pwede nyo gamitin ang platform nyo para makapagbigay ng information, makapagpamulat, or whatever. So, back in 2023, nung magpapagamot na ako ng aking cancer, nag-decide kami ng family ko na I am going to take the treatment sa public hospital, which is PGH, dahil doon, sabi nga, libre and walang gagastusin. Nung mga una, parang sabi ko, pasalamat pa ako, pasalamat kami. Dahil libre. Kumbaga, hindi namin kailangan maghagilap, mamblema ng sobra-sobra. Dahil, kapag ka sa private namin pinagawa, talagang mamumulubi kami. Hindi talaga kami, hindi naman kami yung ganun, estado na may access sa magandang ospital. Hindi. Siyempre, iisipin pa rin namin, ano lang kami, kami ng asawa ko, simpleng manggagawa kami, or nagtatrabaho para sa pamilya namin, and kung ano yung budget na nilalaan namin sa pamilya namin, sapat-sapat lang. Kumbaga, wala kaming sobra-sobra para makakuha ng treatment sa isang private hospital. Dahil talagang
Sobrang mahal, kung tutuusin. And, kung makikita nyo yung dati kong video sa PGH, sabi ko nga, nakakaawa talaga ang kalalagayan namin mga pasyente doon. Hindi pa pumuputok ang araw, nakapila na kami sa labas. Mga nag-aantay kami sa labas. Sobrang haba ng pila. Na tipong talagang kakailanganin mo magbaon ng pagkain, ng tubig, at mahabang pasensya. Sabi nga sa inyo, kung may claim pasensya nyo, try nyo pumila doon. Sigurado hahabang pasensya nyo para makakuha ng libreng gamutan. Maghapon, pipila, mas matagal pa yung pila kaysa sa check-up, mas matagal pa yung pila kaysa sa treatment. Ngayon na nalipat ako sa dito sa Amang Rodriguez, sabi ko mas okay pa ang sitwasyon dito kasi hindi ganoon kahaba ang pila, kumbaga, pero mahaba pa rin ang pila, matagal pa rin ang hinihintay namin. As early as 8 o'clock AM, dapat nandun ka na para makakuha ka ng disenteng numero. Ang start ng registration ay 11, tapos ang start ng check-up ay 1 o'clock. Tapos magche-check up ka mga bandang alas 3, alas 4, depende sa dami ng tao, pero maraming tao. What I'm trying to say is, nakakaawa po ang kalalagayan ng mga tao may sakit na kumbaga parang utang na loob pa namin talaga na makakuha kami ng libreng treatment, na para bang libre mo naman nakukuha ang treatment mo, magtiyaga ka. Wala kang pera pang private hospital maghintay ka. Magtiyaga ka dyan sa pila. Na habang nagtiyaga ka sa pila, iniinda mo yung sakit mo. Iniisip mo yung kaltas mo sa sahod kasi hindi ka nakapasok dahil hindi kayang pumasok dahil maghapon maghapon ng pila, maghapon ng gamutan. Hindi ko to sinisisi sa mga hospital. Wala naman silang magagawa Kahit yung mga tao sa hospital, yung mga staff sa hospital, overworked sila. Hindi ko nga naiisip kung paano nila nakakayanan yung ganun na maghapon ng mga pasyente, tapos sila maghapon din doon. Paano pa yung pagkain nila? Wala namang lunch break sa kanila. I mean walang hindi hinihinto ang gawain para sa lunch break, 'di ba? So hindi ko sinisisi ang hospital dahil ganun ang sistema na nagpapahirap sa mga tao. Mga taong nagbabayad ng buwis. Mga taong kinakaltasan ng PhilHealth para makuha yung benepisyo na yun. Tas ang makukuha namin is yung parang sistema na imbis na makatulong sa amin sa paggaling, parang hindi ko alam. Mahirap kung hindi nyo dinadanas ang public hospital, hindi nyo maiintindihan ang sinasabi ko. Pero hindi nyo yun kailangan danasin. Kasi walang may deserve danasin yun. Lahat ng may sakit dapat may access sa maayos at libreng gamot. Sistema na maayos.
pero dahil sa corruption, nagpapahirap lalo ito sa mga taong may sakit. Sabihin nyo sa akin, ano ba koneksyon ng DPWH sa DOH? Malaki po. Kasi, yung mga pondo na napupunta sa mga ghost projects na natutuloy sa mga bulsa ng mga taong corrupt, ng mga taong wala nang inisip kundi ang sarili nila, yun ang connect na dapat napupunta sa ibang bagay, kagaya ng DOH. Tapos kahapon parang napanood ko, meron din palang anomalya sa budget ng DOH. Hindi naman nakakapagtaka yun kasi kung ang isang departamento nahayaan or napabayaan na ganito ang maging gawain sa loob ng maraming taon, syempre, ang ibang mga departamento gagawa rin. 'Di ba? Kaya, hangga't hindi nalilinis ang departamento na gumagawa ng ganitong anomalya or corruption, lahat po ng sangay ng gobyerno, lahat ng tao nagsasuffer. Healthcare system, transportation system, education, lahat yan magsasuffer. Dahil imbes na yung pera na kumikilos para sa ikakabuti ng mga tao, yung mga pera na kinakaltas sa amin buwan-buwan bilang empleyado, yung VAT na nadadagdag sa pinapambili namin ng mga produkto, lahat yun ninanakaw sa amin, sa atin mga mamamayan. Tapos pagdating sa pagpapagamot, libreng gamot, pumila ka, magtiyaga ka. Gusto mo na libre, wala kang pera pang bayad sa private hospital, magdusa ka. Habang pinagdudusahan mo yung sakit mo, magdusa ka. Edukasyon, wala kang pangbayad sa private school, enroll mo sa public. Magsiksikan dyan ng mga estudyante. Ang mga teachers, hirap na hirap dahil ang ratio ng kanilang estudyante sa classroom na para maipagsiksikan. Tapos pagod na pagod sila dahil sa dami ng estudyante nila. Transportation, magko-commute. Kung ayaw mo maipit sa traffic, magmomotor. Tapos makikita mo sa news, kabi-kabila, kaliwaan ang disgrasya ng mga nagmomotor. Tapos konting ulan, baha. Yun ang connection na hindi na kaya ikatahimik pa. Hindi ako gumagawa ng content. Kung titingnan nyo sa page ko, hindi ako gumagawa ng content about politics, hindi ako nagsasalita. Madalas kausap ko lang dito is yung asawa ko. We can set aside our differences when it comes to kumbaga yung mga
political leaders na gusto natin, diba? Iba-iba tayo ng opinion tungkol sa mga political leaders. Yung ibang mga kakilala ko, mga kamag-anak, mga magkakaibigan, nag-away-away pa dahil dyan. Sa Facebook, nagpaparinigan. Hanggang ngayon, political leaders pa rin ang nagiging, kumbaga, focus, sisihan. Pero, siguro, more than the political leaders, yeah, don't get me wrong, malaking factor na kapag maayos ang nakaupo sa gobyerno, maayos ang leader, malaking factor talaga na maayos ang maging sistema ng Pilipinas. Pero, this time, wag po natin pabayaan na maging kagaya na lang to ng Alice Guo na issue, na bigla na lang nawala, poof, parang bula. Wag natin hayaan na dahil ang mainstream media, ito ang patok, ito lang yung fino-focus nila. Wag po natin hayaan na mawala ito, maisang tabi ito. Magbantay po tayo. Alamin po natin yung nangyayari. And i-push po natin na maging accountable ang bawat tao na sangkot sa pangungurakot. Na dapat may managot. At sana kung kakayanin pa yung mga nakurakot, yung mga mapatunayan na galing sa nakaw, yung mga naimpundar nilang mga assets, sana mabalik sa pondo ng bayan. Yung pong buwis na kinakaltas sa amin, buwan-buwan, no work, no pay kami, no leave credits, no pay kami, pero ang tax namin, ganyan, nandyan pa rin, tinataksan kami. Yung bukod doon, yung pagbabayad namin sa PhilHealth, sa Pag-ibig, sa SSS, tuloy pa rin yun, hindi automatic yun na nakakaltas. Pero pag kami, magkiklaim kami ng benepisyo namin, pahirapan. Patagalan. Bakit ganun? Automatic sa kaltas. Pero pag kukunin na namin yung benepisyo namin, pumila ka ng mahaba, gumising ka ng maaga para makapila ka ng maayos ng maaga, para hindi ka abutin ng maghapon sa ahensya na yan or sa lugar na yan. I guess ang isa sa mga gusto ko rin iwan dito sa video na to ay bukod sa kailangan magkaisa tayong lahat para mabantayan itong issue na to at panagutin ang mga dapat managot at maibalik sa pondo ang mga nakuha, ay pagdasal po natin ang bansa natin, pagdasal po natin yung mga leaders natin na sana po higit sa lahat ng kanilang agenda, dapat bigyan sila ng magandang hangarin or mabuting puso para unahin yung dapat na ginagawa nila para sa bayan. Unahin yung sinumpaan nila na tungkulin para magserbisyo sa bayan. Di naman po libre yung ginagawa nila. Binabayaran din naman sila. May sweldo rin naman po sila. Hindi para maging utang na loob po natin sa kanila yung maintain na peace and order. Hindi natin utang na loob yung pagbibigay ng mga ang tawag dito, yung mga bagay na dapat naman talagang tinatamasa natin, maayos na edukasyon, maayos na transportasyon,
peace and order, maayos na healthcare system, disaster programs. Lahat naman po yan binabayaran natin in the form of taxes. Di ba po? So, kailangan po natin ang tulong ng Diyos para maiayos po ang bansa natin. Pagdasal po natin ang bansa natin. Pagdasal po natin na sana po once and for all matapos na po itong issue ng corruption. Na once and for all mapunta naman po sa tamang pamumuno. Na once and for all sana po yung mga namumuno tigilan muna nila ang pagpapataba ng kanilang bulsa. At isipin po nila at makita nila na wag naman sana dumating ang panahon na sila yung pumipila para makakuha ng benepisyo na dapat naman talaga nilang nakukuha. Mahirap po kasi. As someone who is fighting a disease, bawat punta po namin sa ospital ng mga kapwa ko cancer patient, bawat punta po namin doon, sakripisyong malala. Kaya po sana bawat isa po sa atin umpisahan sa pagiging mabuting mamamayan. Disiplina na lang po sa simpleng gawain. At sana po makapag-raise tayo ng mga anak na higit sa pagiging matalinong tao or magaling na tao, dapat mabuting tao po. Ang goal po natin ay makapag-raise po tayo ng mga mabubuting tao para po sa susunod kaya po nilang pamunuan ang bansa natin ng merong integrity, na merong disiplina at hindi pagiging makasarili. Baka po sa mga susunod na future magkaroon pa ng pag-asa para din naman to sa mga anak natin, para pagdating sa kanila sa susunod maging maayos na ang Pilipinas. Yun lamang po. Salamat po sa panonood and yun, pagdasal po natin ang Pilipinas. Thank you for watching.